Nay, ang sakit po ng sugat ko. Hindi ko na kayang tiisin. Sobrang sakit po. Ang alin ba, anak? Teka, bakit ba hawak-hawak mo ang braso mong yan? Napaano ba yan? Tuwing gabi na lang po eh. Nay, kumikibot-kibot itong sugat ko na talagang napakasakit po. Bakit po kaya? Patingin nga kung ano yan. Oh, sugat nga ito ah. Saan mo naman nakuha itong pabilog na sugat na ito? Parang kagat ng aso ah. Nakagat ka ba ng aso? Kahapon pa po ito, Nay. Habang kasama ko si tatay sa pangunguha ng kahoy ng panggatong, hindi ko po alam kung anong kumagat sa akin eh. Lintik kang bata ka. Bakit ngayon mo lang sinabi? Paano kung makamandag ang nakakagat sa'yo? O di kaya mga nilalang na naninirahan dyan sa gubat? Por Diyos por Santo naman anak, hindi ka nag-iingat. Nasaan ba ang tatay mo at hindi mo lang nalaman itong nangyari sa'yo? Huwag niyo na pong sabihin kay tatay. Magagalit na naman sa akin yun. Talagang magagalit ang ama mo. At mas lalong magagalit yon dahil may bala ka pang ilihim itong nangyari sa'yo. Tingnan mo nga oh, nangingitim na at namamaga pa. Mainit na rin ang katawan mo. Nilalagnat ka na, Junjun. Ano ba pinagkakaguluhan yung mag-ina? Nadidinig kong boses mo, Mira, hanggang sa labas. Hindi ako makapag-concentrate sa ginagawa ko. Itong anak mo, umiiyak na sa sobrang sakit ng sugat niya sa braso. Hindi mo man lang napansin na may sugat na pala itong si Junjun. Hala, tingnan mo nga kung ano yan. At ako naman ikukuha ng talbos ng bayabas dyan sa ating harapan para malanggas ko ang sugat ng anak mo. O sige, ano ba yan anak? Lumapit ka nga at makita ko kung anong klaseng sugat yung dinadaing mo. Tay, kahapon po kasi may biglang kumagat sa akin na parang aso. Na mukhang tao. Basta, hindi ko po gano'ng nakita ang tunay niyang tsuri. Baka namang guni-guni mo lang yun anak. Alam mo namang maraming nagkalat na mababangis na hayop dyan sa gubat eh. Base naman sa nakikita ko parang kagat lang ng ligaw na aso. Pero delikado pa rin dahil sa rabies ha. Ito na naman tay, ang sakit po. Ang sakit-sakit. Kaya mo yan, malayo sa bituko eh. Para ka namang hindi lalaki dyan. Ba't ang tagal naman ng iyong ina? Binunot na yata yung puno ng bayabas kasama ang ugat eh. Tatay naman eh. Pinatatawa lang kita. Konting kembot lang eh. Mukha ka na magkukulaps ba? Wala sa lahi natin ang mahina ang loob. Ilang minuto ang lumipas. Bumalik na ng bahay si Mirna. Dala ang kinuhang dahon ng bayabas para sa anak. Agad niya yung hinimay at nilagay sa kaldero para pakuluan. Habang ang asawang si Kerding naman ay ngumuya ng ilang peraso ng dahon. Saka itinapal yon sa sugat ng anak. Ilang minuto lang mawawala ng pananakit niyan. Ano kaya kung dalhin na natin sa ospital yung anak natin para mapaturukan ng anti-rabies? Hindi natin kayang bayaran ng turok, Karding. Pambili nga ng bigas natin ay kulang pa. Saka saan natin kukunin ang perang ipangpapamasahe natin sa jeep? Pati ang gamot ng ating anak. Ang dami mo namang sinasabi. Di ba't may mga panukala ng ating gobyerno para sa ating mahihirap? Paano ang paglalakad ng mga papel? Mahabang proseso bago ka makakuha ng tulong. Bababa na lang ako ng bayan bukas. Kay tatay na lang ako kukuha ng gamot. Sus, may mga sakit na pwedeng iasa sa mga albularyo. Pero itong kay Junjun, doktor na ang kailangan ito. Bilisan mo na nga lang ang pagpapakulo ng dahon ng bayabas nang mawala ng pag-aalala ko. Ikaw lang bang nag-aalala? Basta, kukuha ako ng gamot kay tatay bukas. At baka madala pa ng langis niyang panggamot ang sugat ni Junjun. Sus, umiral na naman yung pagkakuripot mo. Hindi ako nagkukuripot. Ayaw ko lang magastosan tayo ng malaki kung makukuha naman ng libre. Nauwi na lang sa pagtatalo ang naging usapan ni Karding at Mirna. Si Junjun naman ay namimilipit pa rin sa sakit. Pawis na siya dahil sa paghihirap sa kanyang sugat. Nay, tay, wag po muna kayong mag-aaway. Baka po kumukulo na yung gamot, gusto ko na pong matulog. Ay, heto, at ilalagay ko lang sa planggana. Yang ama mo kasi, kaya pasensya ka na sa amin ha, anak? Sige, at ako na lang kukuha ng pananggana. Saka bawang na rin.
Baka naman lalong ma-impeksyon ang sugat ni Junjun. Hindi naman. Ganito rin ang ginagawa ko noon kapag nakakagat ako ng aso. Inilislis ni Mirna ang manggas ng t-shirt ng anak. At doon ay nakita niyang hanggang kili-kili na pala nito ang pamumula at pamamaga ng sugat. Diyos ko, Karding, bilisan mo! Ang sugat ni Junjun palala ng palala. Kailangan na nga natin madala sa ospital ang ating anak. Oo, pero linisan mo muna ang sugat at lagyan mo ng bawang. Ganun nga ang ginawa ni Karding. Pagkalinis nito ng sugat, ay dahan-dahan namang kinuskus nito ng bawang ang balat ni Junjun. Mas lalo lamang namilipit sa sakit ang kanilang anak at napasigaw na rin ng malakas. Rico, tay, masyado na pong masakit. Patindi po ng patindi ang kirot. Sige na, Karding, tara na. Ihanda mo ng tricycle at flashlight nang may ilaw tayo sa daan. Oo! Halos magsambulat ang mga gamit sa katarantahan ng mag-asawa para lang maitakbo sa ospital si Junjun. Pagkalipas lang ng ilang minuto, ay naihanda na ni Karding ang kanilang masasakyan. Kumapit kayong mabuti. Medyo maputik ang daan. Si Junjun, Mirna, pakiramdaman mong mabuti. Ano kaya kung dumaan muna tayo kay tatay? Mabuti pa nga nang masuob niya ng tawas ang ating anak at baka may konting pera din siya na itatabi. Nang magkasundo ang mag-asawa, ay mas lalo pang binilisan ni Karding ang pagmamaneho. Abot langit naman ang pagdarasal ni Mirna na sana'y gumaling na ang kanilang kaisa-isang anak. Pagdating nila sa bahay ng matanda, ay naabutan pa nila itong nagsasara ng tindahan ng mga kung ano-anong gamot kontra aswang. Tay, si Junjun po nilalagnat. Tulungan po ninyo kami. Ano ka mo? Nakasadyot di ko marinig. Sa loob na lang po tayo mag-usap at nakakahiya naman po sa mga kapitbahay niyong tulog na. Sige, at nang maisa na ko na tong tindahan ko. Pagpasok ng mag-anak sa loob ng bahay ng matanda, sumunod na rin ito. At si Mirna naman ay nakaalalay sa kanyang anak habang nakasandal sa kanyang balikat. Balot ito ng kumot. Paano ba yung apo ko? Mukhang nilalagnat dahil namumulay kanyang mukha. Balak na po sana naming dalhin sa ospital si Junjun tay. Bigla pong naalala ni Mirna na ipasuo po muna sa inyo. Ang pagkataos man tinutukoy mo, abay tuwing Biyernes ko lang yung ginagawa. Kung ganyan po, tay, bukas pa. Pero masyado na raw po masakit ang sugat niya. Sugat ba ka mo? Teka, nasaan ba't na makita ko? Lolo, masakit na po lalo. Tumitibok-tibok po ang loob. Kung para naghihibot-hibot, abay dalawa lang ang ibig sabihin yan. Una, makamandagang nakakagat at may lason. Pangalawa, may impeksyon at napasukan ng bakterya. Kailangan Junjun ang braso mo. Anak, iabot mo sa lolo mo ang braso mo at nang makita ang sugat. Bakit yung pinalala ang sugat ng apo ko? Namamagaan at namumula pa. Diyos ko, parang kagat ito ng halimo o aswang ah. Bakas pa ang pagil. Tatay naman nakukuha pa magbiro. Baka lalong matakot po si Junjun. Hoy, kahit kailan hindi pa ako nagbibiro sa bagay na sigurado kung totoo. Buhay ng apo ko nakasalalay dito. Ikaw lang naman ang hindi naniniwala sa mga aswang eh. At ito ang patunay. Ang kagat mismo sa braso ng iyong anak ay likha ng kampo ng kadiliman. Saglit lang at kukunin ko ang aking langis para maniwala ka. Umalis pansamantala ang matanda dahil pumasok ito sa kanyang silid. Pagbalik nito ay dala na niya ang langis na nakalagay pa sa bote ng sinaunang alak. Huwag kang kukurap. Pagmasdan mong mangyayari sa sugat ng apo ko, saka mo ko husgahan kung nagsisinungaling ako. Malalaman lang nakagat ito ng aswang kapag pinatakan ko ng langis ang sugat ni Junjun at kumulo ito. Patyagang naghintay si Karding sa sinasabi ni Lolo Pasito. Ganon din si Mirna na pilit pang inaaninaw ang sugat ng anak. Halatay, kumukulo po siya na parang may agwa ko sinada. Kayo ay malinaw ng kagat nga ito ng isang aswang. Paano pong nangyari na hindi man lang napansin ng aking mag-amang nilalang na kumagat sa anak ko?
Abay, ewan ko sa kanilang dalawa. Kailangan ninyo ng iba yung pag-iigat dahil hindi lamang pala kayo naninira sa inyong lugar. Hanggat hindi pa gumagaling ang sugat ni Junjun, baka mabuting dumito muna siya sa aking bahay. Kaya pala sa pagdilim ng paligid, saka lamang sumasakit ang sugat niya sa braso. Hindi, Kardeg. Walang koneksyon ang dilim sa sugat ni Junjun. Isa lang ang ibig sabihin doon. Nasa malapit lang ang aswang na nakakagat kay Junjun. Kaya kasi sinasabi kong dito muna ang apo ko. Dahil hindi malabong mangyari na mahawa ang inyong anak ng pagiging aswang na may gawa nito. Diyos ko, huwag naman sanang mangyari yun, Tay. Pagkatapos mapatakan ng langis ang kanyang sugat, makatulog na siya dahil nawala na ang kirot. Mabuti na lang talaga at dito na muna nyo naisipang dalhin ang apo ko. Dahil kung nagkataon na diniretso nyo siya sa ospital, nako, hindi malalaman ng doktor kung ano ang sugat na yan. Salamat po, Tay. Magagamot naman po ba ninyo ang aking anak? Oo naman. Gagawin kong lahat para mailigtas ang buhay ng apo ko. Dito na lang din kayo magpalipas ng gabi. At akin munang susuubin bukas si Junjun para hindi siya masundan ng amoy ng aswang. Pero sa ngayon, napayapa nang natutulog ang aking apo. Natitiyak kong wala na sa paligid ang nilalang na gumawa nito sa kanya. Anong uri po ba ng aswang nakakagat sa anak ko, Tay? Isang pambihirang aswang na kung tawagin dito sa baryo natin ay mamanhik. Ang mamanhik ay karaniwang kumakain ng laman loob ng hayop. Kaya nilang makahawa ng pagiging aswang sa pamamagitan ng kagat. Hindi sila natatakot sa sikat ng araw dahil kaya nilang manirahan na parang isang normal na tao. Ang nakakatakot lang sa kanila at pakinggan yung mabuti, kapag nahawa na nila sa pagiging aswang ang kanilang biktima, saka lamang nila ito kakainin. Sa sugat mismo ng biktima nila padadali ng manipis nilang dila. Kaya pagkatapos nito, palagi na nilang susundan ang amoy ni Junjun. Kaya importanteng mapagaling ang sugat ng apo ko. Ano pong pangontra ang maaari namin gawin para hindi sila makalapit kay Junjun? Magsunog kayo ng goma, plastic, styro, o kahit ano pang mga bagay na magkakalat ng mabahong amoy sa paligid. Hindi ko akalaing mangyayari to sa ating anak, Karding. Kung bakit kasi, hindi mo binantayang mabuti. Hindi ko naman alam eh. Huwag ka na nga manisi dyan. Ang mahalaga, malulunasan ng anak natin at gagaling siya. Tuluyan na ngang pumatak ang mga luha sa mata ni Mirna. Wala siyang magawa kundi ang hawakan na lamang ang kamay ni Junjun ng mahigpit habang natutulog ito. Kumuha na rin siya ng bimpo at tubig sa dahan-dahang pinupunasan ng anak para bumaba ang mataas na temperatura ng katawan nito. Ngayon natin mas kailangang magpakatatag para sa anak natin. Kaya huwag ka nang umiyak. Malalampasan din natin to. Oo ka naman anak, magdasal lang tayo at sa tulong ng aking langis, maliligtas si Junjun. Sana nga po, Tay. Teka, ayusin ko ang isang kwarto at dito muna kayo magpalipas ng gabi. Madilim sa labas, masyadong delikado. Baka nakasunod sa inyo ang mamanhik. Pero Tay, kailangan naming umuwi. Kasi may naiwan po kami mga alagang hayop. Baka po makuha ng mga magnanakaw yun. Talamak pa naman po ang nakawan sa lugar namin. Sa bagay, may punto ka rin naman anak. Mag-iingat na lamang kayo sa pag-uwi. Karding, dahan-dahan sa pagmamaneho. Opo, Tay. Kayo na pong bahala muna kay Junjun. Iiwan na lang muna namin siya rito. Pagkatapos masigurado ng mag-asawa na nasa maayos ng kalagayan ng kanilang anak, umalis na rin sila bago pa lumalim ang gabi. Naging alerto sila sa paligid habang binabagtas nila ang makitid at madilim na daan papunta sa kanilang tinitirahan. Ngayon lang ako kinalabutan ng ganito, Karding. Sa halos 2 dekada nating pamamalagi sa bundok na tinitirahan natin, parang gusto ko nang lumipat ng matitirhan. Alam mo naman hindi ba kung anong dahilan kung bakit sa bundok tayo nakatira? Oo na. Dahil sa trabaho nating magbenta ng mga gatong sa kabayanan. Hindi ko lang talaga maiwasan ang hindi mag-alala. Teka, huwag ka muna magsalita. Ano kayang ingay yun sa may bandang likuran natin?
Lumingon si Mirna sa bahaging itinuturo sa kanya ng asawa. At sa paglingon niya, nakita niya ang dalawang malaking asong gubat na mabilis na humahabol sa kanilang sasakyan. Diyos ko, Karding, bilisan mong pagpapatakbo ng tricycad. Maaabutan na tayo ng mga hayop na yan. Higpitan mong kapit mo, Mirna. At halos hindi na nga sumasayad ang gulong sa lupa sa bilis ng pagpapatakbo ni Karding. Pero sadyang mabilis sa mga aso. Mabilis na lumundag ang kulay puting aso mula sa kadiliman. Nagpigil ng sigaw ang mag-asawa. Inakala nilang sila ang puntirya nito. Subalit nakita nilang nilundag nito ang isang nilalang na nasa dilim. Aswang na mamanhik yan. Di ba? Yan ang sabi ng tatay mo sa atin. Dapat nakinig tayo sa kanya na huwag nang umalis eh. Hindi ko pa naman dala yung itak ko. Diyos ko, iligtas mo po kami. Tulungan ninyo po kaming makauwi sa aming bahay ng ligtas. Ganun na lamang ang takot ng mag-asawa habang sila'y papalayo. Nilingon pa ni Mirna ang aswanga. Habang si Karding naman ay panakanakang tumitingin. Kitang-kita nila kung paanong pagluray-luray ng mamanhik ang katawan ng asong gubat na kanyang inatake. Lumingon pa ito sa gawi nila na nagniningas ang mga mata. Ganun pala ang itsura ng mamanhik. Kahawig din ng tao. Matulos ang tenga. Mapupula ang mga mata at may buntot din. Bukod doon, Karding, mukhang matutulis din ang kanyang mga ngipin at kuko. Medyo mabalahibo ang kanyang buong katawan na walang damit pang itaas at kahawig din talaga ng aso. Kaya siguro ang akala ni Junjun, aso ang kumagat sa kanya. Bilisin mo pang pagpapatakbo! Baka mamaya habulin tayo! Ilang minuto ang lumipas. Sa wakas ay narating nila ang kanilang bahay. Mabilis silang bumaba sa sasakyan at mahigpit na pinagsasara ang pinto at mga bintana at pati ang gate nila na yari sa mga kahoy. Hindi tayo nakahingi ng pangontra kay Tatay Mirna. Ngayon ako nakaramdam ng ganitong takot. Bakit ngayon pa? Ngayon lang sila lumitaw at nagpakita. Hindi dinalaw ng antok si Mirna ng gabing iyon. Patuloy siyang nakikiramdam sa ingay ng kanilang paligid. Si Karding naman ay humihilik na habang yakap ang sariling itak. Kinabukasan ay maagang lumabas ng bahay si Mirna. Kahit balisa ay pinilit pa rin niyang magluto ng kanilang almusal. Sakto rin namang may mga dumating na 5 tanod sa kanilang lugar kasama si Kapitan Igme. Kapitan Igme, bakit po napadalaw kayo? Humingi sa amin ng tulong ang ama mong si Pasito. Kayo raw ay umuwi ng gabi. Nag-aalala raw siya na baka napahama kayo. Nabalitaan ko rin ang nangyari sa inyo at sa anak nyo. Kaya kami nagronda rito. Kamusta kayo? Kagabi nga po ay may sumalakay na mamanhik sa amin. Pero ang biniktima po niya ay ang mabangis na asong gubat. Kayo po pala, Kapitan. Pumasok muna kayo sa loob para makapagkape muna kayo. Ay, salamat na lang. Dinaanan ko lang kayo. Maglilipot pa kami ng mga kasabahan ko sa buong kagubatan. Ay, siya't kami ay aalis na rin. Marami pong salamat, Kapitan, sa pagbisita. Sa inyo rin. Palagi kayo mag-iigit ang mag-asawa. Opo, salamat po, Kapitan. Nang makalis na ang grupo ni Kapitana, saka lamang napatingin si Mirna sa kanyang asawa. Nagtataka siya kung bakit nagising kagad ang asawa. Baya-baya ay may napansin siyang kakaiba kay Karding. Bakit? Nakita ko kasing may sugat ka sa braso. Saan mo nakuha yan? Hindi ba't kagabi nang tayo tumatakas? Sa katarantahan kong makalayo, ang mga sanga ng kahoy sa daan ay pinagbabangga ko. Grabe ka kasi makahiyaw kagabi. Ay, syempre, takot ako. Gamutin mo ang sugat mo, ha? Kasi magluluto muna ako ng almusal natin. Karding, kapag hindi tumigil ang mamanhik sa pangangambala sa atin, ang mabuti pa, ibenta na natin ang mga alagang hayop at doon na tayo sa malapit kila tatay tumira. Pagtatalunan pa ba natin to, Mirna? Sana man nakukuha ng pampakain sa inyo. Wala naman tatanggap sa akin ng trabaho eh, dahil hindi ako marunong sumulat at bumasa.
Maraming paraan, Carding. Basta wag lang tayo dito. Natatakot na kasi ako sa mga nangyayari. Kung natatakot ka, ikaw ang umalis. Basta ako dito lang. Minana ko pa ito sa aking mga magulang. Hindi ako natatakot sa mga aswang na yan. Ang mas kinatatakutan ko, ang mamatay ang pamilya ko ng dilatang mga mata dahil sa gutom. Bakit nagtataas ka na ng boses? Ang akin lang para hindi tayo araw-araw na kinakabahan. Puro ka ba? Kahit saan tayo magpunta, may aswang. Lugar ito ng mga aswang pero wala pa ako nababalitang pumatay ng tawang mamanhik. Ang nangyari sa ating kagabi at sa ating anak, hindi ka ba nag-aalala? Nag-aalala ako. Kaya lang saan nga aabutin ang kakayahan ko sa bayan? Isa pa, malaki ang pananampalataya ko sa Diyos na hindi niya tayo pababayaan. Ang tigas ng ulo mo. Tama na. Kaya agad nagtatalo na naman tayo Ituloy mo na ang pagluluto mo. At ako naman maghahanap ng mga gulong, goma, plastic at styro. Mamaya iuwi ko na si Junjun. Mas lalo lamang ako hindi napapalagay kapag hindi natin kapilang ang anak natin. Pagkatapos nilang magtalo ni Carding, ay mabilis din itong tumalikod sa kanya. Hindi na nito hinintay ang mga sasabihin niya at padabog pa nitong isinara ang pinto. Mabilis namang siyang nakaluto ng pagkain. Ilang minuto lang ang lumipas ay dala na nga ni Carding ang mga nahanap nitong bagay na may mabahong amoy. Kapag sinunog natin yan, bawal naman sa mga alaga nating manok. Sa gabi lang ako magsusunog. Bakit ba ang dami mong pinapansin? Puro ka reklamo. Wala ka namang itinutulong. Imbis na nagtatatala ka dyan, abay gumawa ka naman ng paraan para mapadali ang aking trabaho. Wala naman akong ginawang tama sa'yo. Kumain na tayo at na mapuntahan na natin si Junjun. Uti pa nga, nang hindi mo ka awayin. Saka, huwag na natin binibaby si Junjun. 18 taong gulang na yun. Pero kung tratuhin natin, daig pa ang sanggol 37 ako ng mga anak sa kanya. Grabe ang hirap po sa anak natin. Natural na ganito ako sa kanya. Dahil nag-iisang supling ko yan. Nag-aalala lang ako baka lumaking immature ang anak natin. Sira ka talaga? Valedictorian ng anak natin nung nagsekundarya siya. At malapit na magtapos sa kolehiyo yan. Hindi mangyayari ang sinasabi mo na mag-isip bata ang anak natin. Ang hirap kasi sa'yo. Masyado kang advance mag-isip. Oo na, talo na naman ako. Ako na naman ang mali. Pesting buhay to. Wala na akong nagawang tama. Hoy! Saan ka na pupunta? Kakain na tayo! Pag-aayos ang tricycad ko. Kumain ka mag-isa mo. Nawala na ako ng gana. Kakabot-kamot pa sa ulo ang asawa niya nang ito ay umalis sa kanyang harapan. Anong magagawa niya? Talagang naiinis din siya kapag sinasabi nitong immature ang anak nila. Matapos na iligpit ni Mirna ang kanyang pinagkainan sa kusina, hindi na nga sumalo sa kanya si Carding sa pagkain at naghihintay ito sa kanya sa labas. Nakahanda na ito para sa pagpunta nila sa bahay ng kanyang ama. Tiyan mo, Mirna! Hindi dapat natin iniwan si Junjun kay tatay, baka magtampo yun. Ano yon bata para magtampo? Sagit lang at ipagbabalot ko ng paboritong pagkain sa Junjun. Masarap kasing pagkakaluto ko ng inihaw na atay ng baboy. Ano? Tapos ka na ba? Sandali! Pinaglalagay ni Mirna ang mga pagkain sa maliit na bag matapos ilagay sa baunan. Pagkatapos ay nagmamadali na siyang umakyat hanggang sa tricycad. Sa simula ay banayad ang pagmamaneho ni Carding sa sasakyan dahil patuloy pa rin silang nakikiramdam sa kanilang paligid. Hanggang sa madaanan nila ang lugar kung saan sila inatake ng mga asong gubat. Halos walang natira sa karne ng hayop, Carding. Huwag mo nang tignan yan. Nakakadiri. Isa sa mga naging dahilan kung bakit nawalan ako ng ganang kumain kanina. Tapos ang ulam, inihaw na atay. Oh, anong koneksyon nun? Ang importante ngayon kumain. Saka dala mo ba ang itak mo? Kasi kagabi, hindi sana ako matatakot kung dala mo man lang ang itak mo. Anong laban ng itak ko sa malaking halimaw na yon?
umapit ka na mahigpit at bibilis ako ng aking pagpapatakbo para kasi may nakatingin sa atin. Ano bang ikinatatakot mo? Araw naman. Hindi ba't sabi ng tatay sa araw ay normal silang tao? Kaya kailangan, bago magdilim makabalik na tayo. Teka, sina Kapitan Igme ba yun? Ano kayong pinagkakagulo nila sa gilid ng daan? Ihinto mo muna nang makita natin. Sige, teka, kakausapin ko. Kapitan Igme, ano po nangyayari dyan? Ha? Ito kasing baboy Ramon na nakaharang sa daan kanina. Masyadong brutal ang pagkakapatay. Sa tingin ko, aswang ang may gawa nito. Bumaba na sina Karding at Mirna sa tricycad para tignan ang tinutukoy ni Kapitan Igme. Kaya nang makita nila ang baboy Ramo, ganun na lamang ang kanilang paghihilakbot sa itsura ng hayop. Diyos ko! Halos maputol ang ulo ng baboy. Saka nawawala rin ang mga bituka at puso. Kaya nga mas kailangan ng iba yung pag-iingat. Si Junjun ba kamusta na? Susunduin nga namin mag-asawa, Kapitan. Hindi kasi kami mapalagay na hindi namin kasama ang aming anak. Mabuti naman kung ganon. Ako nga nag-iisa ko rin anak si Maya. Pero nung mamatay siya, parang gumuho talaga ang mundo ko. Hanggang sa iniwan na ako ng asawa ko. Nakakalungkot po talaga ang nangyari sa inyo. Kasi ikaw po mismo may gawa sa patibong na kinahulugan ng anak ninyo. Kaya nga hanggang langit ang pagsisisi ko At galit sa mga aswang na yan. Dahil kung hindi ako gumawa noon ng patibong, hindi mapapahamak ang aking anak. Ano po ba ang plano niyo, Kapitan? Ngayong muling nang bibiktima ang mga aswang. Dating gawi. Aasa na lang uli sa patibong. Sa tingin ko mas makakabuting sumama ka sa amin, Karding. Total kabisado mo ang pasikot-sikot dito sa gubat. Maghuhukay tayo ng mas marami sa paligid ng inyong bahay. Maraming salamat po, Kapitan. Sasama po ako sa inyo. Pero hanggat may sakit pa po ang anak kong si Junjun, kailangan ko po munang magbantay para sa pamilya ko. Wala namang problema. Kailangan nyo talagang pagtunan ng pansin ang inyong anak. Mahirap na. Kaisa-isa niyong anak si Junjun. Mahirap pa namang gumawa, lalo na kapag mahina na ang tuhod mo. Napahagalpak na lang ng tawa si Mirna. Ang mga kasamahan namang tanod ni Kapitan ay isa-isa nang inilalagay sa sako ang mga natirang parte ng katawan ng baboy Ramo. Ano po? Kami alis ang mag-asawa. Sabihan niyo na lang po kami ni Mirna kapag magaling na po si Junjun. Tatandaan ko yan. O sige na, mag-iingat kayo. Sana mahuli na ang aswang na yan. Makakaasa kayo at salamat sa tiwala. Pagkatapos ng palitan ng pag-uusap, ay sumakay na rin ang dalawa sa sasakyan. Saka pinaandar ito ni Karding ng mabilis. Sa tapat pa lang ng pintuan ay natanaw na nila si Junjun na walang tigil sa pagsusuka. Diyos ko, ano nangyayari sa'yo, Junjun? Masama pa rin bang pakiramdam mo? Hindi ko na alam, Mirna, kung ano nangyayari sa inyo, anak. Katatapos ko lang siyang tawasin bago kami kumain kanina. Nilutuan ko siya lang adobong papaya na may inihalo na istang tapa. Ba't nagkaganyan na? Wala na siyang tigil sa pagsusuka. Amoyin mo muna itong dala kong langis na pampakalma para mawala ang sama ng iyong sikmura. Baka naman nahihilo ka. Hindi po, Nay. Nababahuan lang po ko sa ulam na niluto ni Lolo. Ba't kailangan pa naging maarte sa ulam? Dati kahit anong ihain sa'yo, wala kang pili. Nakakahiya naman kita, Tatay, at pinagluto ka pa ng pagkain. Sa ayaw ko nga at nasusuka ako sa amoy. Bakit niyo ba ako pinipilit? Aba, huwag mong pagtataasan ng boses ang tatay mo. Pumasok na muna tayo sa loob at baka isipin ng kapitbahay ni tatay ay kung ano nang ginagawa namin sa iyo. Nagugutom na po ako. Masakit pa ang sugat ko. Nagsusuka at masakit din ang ulo ko. Pero ang dami niyong sinasabi. Huwag ka na magalit, Apo. Sige na, ipagluluto na lang kita ng bago. Huwag na po, Tay. Kung ayaw niyo ng lutong ulam niyo, magtiis siya. Kapag nagutom yan, mapipilitan din kumain yan. Meron akong dalang inihaw na atay dito. Paborito mo kaya kumain ka na, anak. Yan! Yan ang sinasabi ko sa'yo kanina Kaya lumalaki ang anak mo ng ganyan. Kasi sinusunod mo ang gusto. Kaya ngayon, masama na ang ugali. Masyado nang maarte pagdali sa pagkain. Tumigil ka nga.
Nasa harap tayo ni Junjun at ng tatay, mahiya ka nga. Pigilan mo muna ang bibig mo. Tara na nga, Junjun, sa loob. Huwag mo nalang pansinin ang ama mo at gutom lang yan. Siya itong nag-iinerte at hindi rin naman kumain kanina. Tama nga naman. Huwag na muna niyong patulan si Junjun. Masama pa kasi ang pakiramdam niya eh. Ang mabuti pa, Kardig, kumain ka na doon sa kusina. Hindi ka pa nakakapag-almusal. Ikaw na ang kumain ng natirang pagkain ni Junjun. Mamaya na po, tay. Dito na muna ako sa labas. Pakainin niyo na po muna si Junjun para makauwi na po kami sa bahay. Ikaw bahala. Kung ayos lang sa'yo, mabuti pa sumama na rin ako sa inyo. Palagay ko mas kailangan yung tulong ko para mapadali ang paggagamot kay Junjun. Kayo pong bahala, tay. Bakante pa rin naman po yung dating kwarto ng yumao kong mga magulang. Kaya kayo po munang gumamit nun. Pasensya na po kung bigla ko napagtaasan ang boses ng anak nyo. Huwag mo akong alalahanin. Hindi ko iniisip yun. Kahit ako naggulat sa kakaibang ikinikilos si Junjun ngayon Basta tutulong ako sa inyo mag-asawa. Salamat po, tay. Salamat po, tay. Sige na po. Pumasok na po kayo sa loob. Kanina pa po kayo hinihintay ni Mirna. Saka lang din naalala ng matanda si Mirna na pumunta sa kusina. Pagdating naman ni Mirna sa lamesa, ay inilapag na rin niya ang baunan na pinaglagyan niya ng ulam. Kaya lang sa pagtataka niya, ay hinablot ng kanyang anak ang hawak niyang pagkain. At ito na mismo ang nagbukas. Pasensya na, Nay. Ang bango po kasi ng dala niyong ulam. Saglit, baka matapon. Ako na magbubukas para sa'yo. Ako na po, Nay. Natatapon na, anak. Dahan-dahan, hindi ka mauubusan. Marami pa natirang ulam sa bahay. Kumain ka ulit kapag kulang pa yan. Ang sarap, Nay. Tamang-tama po ang lasa. Saka may dugo-dugo pa. Ito po uli ang ulam ko mamaya, Nay, ha? Oo naman. Paborito mo yan, hindi ba? Saka sa pagmamadali ko, kaya may dugo-dugo pa yan. Half-cook lang kasi ang ginawa ko. Ito po ang gusto kong luto, Nay. Mas masarap nga po kung kinilaw at sariwa to. Ha? Saka lang din natigilan si Mirna na mapagmasdan ang itsura ng anak at ang paraan nito ng pagkakahawak sa atay. Dalawang kamay na pasubsob itong nilalantakan ng atay. Anak, talaga bang ayos ka lang? Bakit parang gutom na gutom ka? Gusto mo ba ng kanin? Ito lang po, Nay, sapat na. Maya-maya pa'y napansin ni Mirna si Lolo Pasito na nakatingin ng tahimik kay Junjun habang nakasandal ito sa gilid ng pinto. Tay, okay lang naman si Junjun, hindi ba? Ayos lang siya, Mirna. Halika muna sa sala. Iwan mo muna si Junjun habang kumakain pa siya. Meron lang tayong pag-uusapan. Sa paglihis ng tingin ni Lolo Pasito sa kanyang tanong, alam niyang may problema na tungkol kay Junjun. Kaya napilitan siyang sumunod dito sa sala at naupo sa paharap na lumang mesa sa tapat din ng matanda. Sa tingin ko medyo matatagalan para mapagaling ko si Junjun. Masyado na kumalat sa braso niya ang laway ng aswang. Anong gagawin natin, Tay? Natatakot na po ako. Ibang-iba na po ang ikinikilos niya. Isang araw ko pa lang po siyang iniiwan. Kaya nga pang samantala, titira muna ako sa inyo para maobserbahan ko mga kilos ng apo ko. Nagsabi na rin ako kay Kardig at pumayag naman siya. Ang inaalala ko ay ang pagpapainom ng gamot kay Junjun. Baka siya mismo ang hindi tumanggap ito. Kung kinakailangang igapos siya, Tay, ay gagawin ko. Huwag lang mahawa ng pagiging aswang ng anak ko. Magsisimula ang pagbabago niya. Kapag naramdaman niyang ayaw niyo sa kanya, iwasan na muna ninyong pagalitan si Junjun. Nagawa ba ninyo ang mga bagay na pangontra sa aswang? Magiging mabago na si Junjun sa mga mamanhik. Kaya dobleng pag-iingat para hindi nila makuha ang apo ko. Kagabi po ay inatake kami ng 2 asong gubat. Mabuti na lang tinulungan kami ng mamanhik at nakauwi kami ng ligtas. Sira, anong tulong ang pinagsasabi mo? Nag-aagawan sila kung sinong lalapa sa inyo. Ang hirap pa nito, hindi sila nakikilala ng langis ko kapag nasaan yung tao sila. Kaya kahit kaharap na natin sila,
hindi natin matutukoy kung mga aswang sila. Paano na, Tay? Hindi ko kayang mawala sa akin ang anak ko. Kaya nga lumaban tayo para sa kanya. Nay, uuwi na po ba tayo? Oo, anak. Kaya maghanda ka na ng gamit mo. Kasama na natin si Lolo Pasito. Doon na siya titira. Sige po, Nay. Umasok lang sa kwarto si Junjun at nagkatinginan na lamang sila ng kanyang ama. Sinilip na rin niya sa labas si Karding na nakaupo sa sasakyan. Karding, aalis na tayo. Sige, hihintayin ko kayo rito. Agad na bang sumunod si Karding sa sinabi niya. At ilang minuto lang ang lumipas ay naupo na sila sa tricycle kasama si Lolo Pasito. Medyo mabagal lang ang pagpapatakbo ni Karding dahil mabigat ang kanyang sakay. Nakakain ba ng maayos si Junjun? Oo, naubos niya ang dala kong ulam. Nay, Tay, ang sakit na naman ng sugat ko. Ay, saglit. Dala ko ang langis ko. Nakalimutan ko lang yan bago tayo umalis. Saglit namang itinigil ni Karding ang sasakyan. Saka tinignan si Mirna na may pag-aalala. Ganon din naman ang takot ni Mirna sa tuwing dumadaing si Junjun sa nararamdaman nitong sakit. Nawala na po ang pananakit, Lo. Pansamantala lang yan, apo ko. Kaya lakasan mo ang loob mo. Kapit lang po. Paandarin ko na ulit ang sasakyan. Bilisan mo ang pagpapatakbo, Karding. Kahit mabigat sikapin mo makauwi na tayo sa inyong bahay. Naniniwala ko ang pagkirot ng sugat ni Junjun ay nangangahulugang nasa tabi-tabi lang ang mga aswang na mamanhik. Opo, Tay. Mabilis nga ang ginawang pagpadyak ni Karding at hindi nga nagtagal ay nasa tapat na sila ng kanilang bahay. Naunang bumaba si Junjun kasama ang matanda papasok sa kanilang bahay. Tara na, Karding, sa loob. Isara mo ang ating gate, pinto at bintana. Oo, kukunin ko rin ang mga goma at ilalagay ko sa silong natin. Iniwan nga niya si Karding at siya naman ay sumunod sa loob kina Junjun at Lolo Pasito. Pagdating niya roon ay agad dumiretso si Junjun sa kusina at naghanap ng kaldero. Nay, nasan po ang sinasabi yung tirang ulam na atay? Nasa platuhan natin. Bakit, anak? Kulang ba ang kain mo kanina? Opo, Nay. Nagugutom pa po ako eh. Ako na ang kukuha. Maupo ka na lang dyan sa lamesa. Sige po, Nay. Ang sarap po talaga, Nay. Sana po mas marami pong iluto niyo sa susunod. Hahakbang na sana si Mirna papunta sa silid ni Lolo Pasito nang may magtawag sa labas ng kanilang bahay. Nang silipin niya ito sa kanilang bintana, ay nakilala niya ang lalaking tumatawag. Kayo po pala, Kapitan Igme. Pauwi na sana kami. Nakita ko ang asawa mo, kaya alam kong nakabalik na kayo. Kasama niyo ba si Junjun? May gusto sana kaming itanong sa kanya eh. Tungkol po ba saan? Kumakain po kasi siya ngayon. Pwede po bang sa isang araw na lang? Kayong bahala at pasensya na sa abala. Nagtataka ba na napasunod na lamang din ang kanyang tingin sa mapalayong kapitana. Pagkatapos ng araw na yon, ay maghapong nakatulog si Junjun sa sarili nitong silid. Naubos din ito ang pagkain, kaya busog na busog ang kanilang anak. Hindi ko na gustong nangyayari sa anak natin, Mirna. Baka naman mas kailangan niya ng doktor. Kahit kailan, hindi pa nabigo ang tatay sa panggagamot. Sa tono ng pananalita mo, parang wala kang tiwala kay tatay. Hindi naman sa ganon. Talagang nag-aalala lang ako sa maaaring kahinat na ng anak natin. Makikisali na ako sa usapan ninyo mag-asawa. Pero kapag dinala natin sa mga doktor ang inyong anak, mas lalo lamang lalaki ang magiging problema ninyo. Pero tay, hanggang kailan? Kapag nambibiktima na siya ng tao? Ang gusto ko mabilis na paraan. Gusto mo pala na mabilis, bakit pinatagal mo? May kasalanan ka rin sa mga nangyari. Hindi mo kagad napansing may sugat na siya at nakagat na ng mamanhik. Peste mamanhik yan. Kung alam ko lang tay, hindi na para umabot pa ng gabi. Ang magaling yung apo tinago sa amin ni Mirnang nangyari. Ang lagay ako pa rin ang mali. Masakit lang sa akin na pinagdududahan mo ang kakayahan ko. Samantalang ang gusto ko lang naman mapagaling ang apo ko. Tama na po, tay. Karding. Wala namang patutunguhan ang pagkatalo ninyong dalawa. Wala na tayong pera, Karding.
At si tatay naririyan siya. Kaya niyang pagalingin si Junjun. Sige na, matulog na tayong lahat. Katatapos ko na magsunog ng mga goma. Napapagod na rin ako. Gusto ko na magpahinga. Ganyan ka naman. Umiiwas kapag nasusukol na. Anong gusto mo? Manahimik habang nagkakaganyan ang anak natin? Diyos ko naman, Mirna. Pwede ba? Huwag mo munang isipin ang pera. Ang gusto ko dalhin si Junjun sa ospital. Habang tumatagal, palala ang sugat niya. Wala nga tayong pera. Sa pagsakay pa lang ng bus, kailangan na ng pera. Ang hirap sa'yo, idadamay mo pa kami ng anak mo sa katangahan at walang pinag-aralan mo. Ganon? Lumabas din ang totoo. Tama na! Ang iingay nyo! Umalingaw-ngaw ang sigaw na yun ni Junjun sa kalagitnaan ng pagtatalo nilang mag-asawa. Napatahimik sila at biglang kinabahan sa inasta ng kanilang anak. Tignan mo, Mirna. Ang ugali ng anak mo nagmana sa'yo. Tumigil ka! Pinagugulo mo lang lalo ang sitwasyon. Palaging ako ang mali? Bakit mag-iingay nyo? Nay! Tay! Palagi kayo nagtatalo pagdating sa akin. Kaya ako nga nilihim ang sugat ko dahil palagi kayong ganyan. Tumahimik ka! Nag-uusap kami ng nanay mo, kaya huwag kang makialam. Tumigil na kayo, pakiusap. Bakit ako titigil, Tay? Ako ang dahilan ng pag-aaway nyo. Para kayong mga walang pinagkatandaan sa mga ugali nyo. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng ama mo, Junjun. Sumusobra ka na. Ikaw, Nay. Kayong dalawa ni tatay sumusobra na. Wala na kayong ibang pinagtalunan kundi pera. Wala nang malagay sa inyo kundi pera. Mga wala kayong kwenta mga magulang. Tuluyan nang nagdilim ang paningin ni Mirna sa sinabing yun ng anak. Tinawid niya ang pagitan nilang dalawa at malakas niya itong nasampal. Bagay na hinding-hindi na niya mababawi. Aray ko, Nay. Bakit niyo po ako sinampal? Para magising ka sa katotohanan. Ginagawa naming lahat ng iyong ama mga bagay na mapapabuti ka. Pagkatapos, ito lang ang sasabihin mo. Ikaw, anong klase ka bang anak? Mirna, tumigil ka na. Manahimik ka! Isa ka pa! Hindi ba't ito ang gusto mo? Ang ipakita sa iyong sinasaktan ng anak natin. Hindi ba pwedeng masyado ko lang mahal ang ating anak? Kaya ako siya tinatrato ng ganon? Hindi naman yun ang ibig kong sabihin eh. Masyado kayong madrama. Pagkasabi noon ni Junjun, agad itong nagtatatakbo sa labas. Gayong nag-aagaw dilim at liwanag. Kaya naman napatakbo din sa labas si Mirna para habulin ito. At gano'n na lamang ang pagkagulat niya nang makita itong dumiretso sa kulungan ng mga manok. Diyos ko! Wag, Junjun! Huwag mong patayin ang mga manok natin! Hindi ba itong dahilan kung bakit palagi kayo nag-aaway sa pera? Umuwi pa nga kayo ni tatay para dito imbis na alagaan ako. Huwag kinalapit! Uubusin ko lahat ng mga alaga niyo, hayop! Huminahon ka, apo ko. Huwag ka magsasalita ng ganyan. Ikaw pa rin ang importante sa buhay naming lahat. Kalokohan! Isa ka pang matanda ka. Ang totoo, nagkukunwari ka lang ng albularyo. Pero ang totoo, wala kang alam. Tignan niyo ang ginawa niyo sa sugat ko. Diyos ko! Bakit nagnanaknak na ang sugat ni Junjun? Tay! Ano nangyayari? Tuloy na siyang nahawa ng aswang, anak. Nahuli na tayo. Hindi, Tay! Nakikiusap akong pagalingin ninyo si Junjun. Nangako kayo na gagaling siya, hindi po ba? Paano na ngayon? Lumala na ang ating anak. Tigilan niyo na ang pagtatalo. Nasa bingit na kapahamakan ng aking apo. Ang sarap pala ng sariwang laman at may dugo-dugo pa. Natigilan silang tatlo nang muling magsalita si Junjun. Lalo na nang kumuha pa ito ng isang biik at walang awa nitong sinibasib ng kagat ang hayop. Tama na! Karding! Ano nang gagawin natin sa ating anak? Parang wala na siyang naririnig. Hindi na niya tayo pinapakinggan bilang mga magulang. Dali-daling umalis si Karding at pagbalik nito ay may dala ng lubid. Natigilan naman si Mirna
dahil sa balak gawin ng asawa. Anong gagawin mo sa lubid, Karding? Wala na akong ibang pagpipilian kundi ang igapos siya. Tulungan niyo kay Tay. Wag! Huwag mong gawin yan sa anak natin! Mukhang tama si Karding, Mirna. Hindi lang ito ang maiisipang gawin ni Junjun. Kaya kailangan natin magtiis. Sige Karding, gawin mo na. Kahit anong mangyari, huwag ka magpapakagat sa kanya. Awa at sakit ng kalooban ang nararamdaman ni Mirna habang pinagmamasdan ng kanyang anak na pinagtutulungang igapos. Pumatak na lamang ang luha niya matapos na maitali ito. Tay, pakawalan niyo ako. Huwag niyo itong gawin sa akin. Hindi ako hayop para itali niyo ng ganito. Lolo, pakiusap, tulungan niyo po ako. Napahagulgol na rin ang iyak si Lolo Pasito at hindi makatingin sa gawin ni Junjun. Kaya't pagkatapos maigapos, ay pinagtulong-tulungan naman nilang dalhin sa silid nito si Junjun. Kasalanan ko, Tay! Walang may kasalanan, Mirna. Ang dapat nating gawin sa ngayon ay protektahan si Junjun. Dahil sa nakikita ko, ganap na siyang nahawahan. Ngayon niyo sabihin sa akin, Itay, na kaya ng langis niyo ang sakit ng anak ko. Hindi na siya normal na tao. Hindi na siyang anak ko. Huwag po sa akin ibunto ng sisi. Dahil ginagawa kong lahat ng aking makakaya para lang mapagaling ko siya. Ngayong nangyari na kinatatakutan ko, patuloy tayo magbabantay sa mga aswang na magtatakang umatake sa bahay na ito. Mabangong-mabango si Junjun sa kanila. Ako, Tay, ano magagawa ko para sa aking anak? Kunin mo itong bote ng langis. Magbantay ka muna sa loob ng kwarto ni Junjun. Huwag na huwag mong iaalis ang iyong paningin sa sugat ni Junjun. Dahil baka hindi mo mapansing kinakain na pala ng mamanhik ang sugat niya. Ang dugo niya ay sisip-sipin nila at pati naman ni Junjun ay kakainin ng mga ito. Kaya ba sila tinatawag na mamanhik? Ay dahil umaakyat sila sa bubong? Oo, Karding. Ikaw naman ang magsusunog ng mga goma sa paligid. Dahil natitiyak kong mamaya lamang ay aatake na sila rito. Sila? Ang ibig sabihin, Tay, marami po sila. Oo, anak. Kaya mas lalo tayo maging handa sa posibleng pag-atake nila. Ang langis na ibinigay ko sa iyo ay panglaban sa kanila. Isaboy mo yun sa kanila. Ako naman yung magtatawa sa palibot ng bahay. Saka magdidikting na rin ang bawang na may asin. Karding, samahan mo muna ako sa kwarto ni Junjun. Iayos mo ang tali ng ating anak para maging komportable siya sa pagkakahiga. Sige. Patawarin mo kami, Junjun, sa lahat ng pagkukulang namin ng nanay mo sa iyo, ha? Kailangan namin igapos ka para kahit ang sarili mo, hindi mo masasaktan. Maaaring sa ngayon ay kilala mo pa kami. Baka bukas o sa makalawa, tuluyan ka na makalimot at pati kami mapatay mo. Patawarin niyo po ako, Tay, sa pagbibigay ng bigat na kalooban at problema sa inyo. Hindi, anak. Hindi ka sa amin pabigat. Gusto ko lang malaman mo na mahal ka namin ng tatay mo. Tumango lamang si Junjun sa sinabi nila. Pagkatapos ay kinalaga na nga ito ni Karding at nagpabaya sa paglilipat ng gapos sa gilid ng katre nito. Huwag mong pababayaan ang anak natin. Lalabas na muna ako. Mag-iingat ka, Karding. Habang hinahaplos ang anak at pinapagaang ang pakiramdam nito, nakarinig si Mirna ng pamilyar na boses na tumatawag sa labas. Napabisita po kayo ulit, Kapitan. Naghukay na kami ng mga patibong sa paligid ng inyong bahay. Nilagyan ko na ng taling pula ang mga katapat na puno ng hukay para madaling makita kung sakali mangahoy ka uli. Mukhang ginagabi na po kayo. Kanina lang po kagagaling nyo lang dito Kamusta naman po ang pagraronda? Magandang gabi po, Lolo Pasito. Ngayon po talaga ang ronda namin. Nagbigay lang po kami kay Karding ng ideya kung nasaan ang patibong. Hindi ko po alam na dito na kayo nakatira. Sinamahan ko lang ang mag-asawa sa bahay. Ikaw, Karding, ano naman ang gagawin mo sa mga gulong? Ha? Ito ba? Magsusunog ako sa paligid nitong bahay para pangtaboy sa mga aswang. Tama naman, para hindi na maulit ang nangyari kay Junjun. Sige po, Lolo Pasito. Karding, maglilibot na kami at paubos na ang gas ng aming mga sulo. Isarado niyo mabuti ang inyong mga pinto at bintana. Salamat, Kapitan. Talaga maaasahan ang ating kapitan.
Kahit gabi na tuloy pa rin ang trabaho. Sino ba ang mga dumaan, Karding? Si Kapitan, ibinalita lang niya sa akin na tapos na yung pag-ukay nila sa patibong. Bakit iniwan mo wala kasama si Junjun? Nakatulog na po kasi siya, Tay. Narinig ko lang na may kausap kayo dito sa labas kaya't napalapit ako. Sige po at babalik na ako sa kwarto ni Junjun. Pagkabalik ni Mirna sa silid ni Junjun, ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata sa kanyang nadatana. Isang gahibla ng sinulid ang nakikita niyang nakalawit mula sa bubong. Nakatusok yun sa mismong sugat ni Junjun. Karding! Tay! Bilisan ninyo! Bakit, Mirna? Sa bubong! Nasa bubong ang aswang! Dinampot niya ang langis na nakapatong sa lamesa. Walang habas din niyang hinawakan ng dila ng aswang. Sabay buhos ng langis sa mismong sugat ni Junjun. Hindi kayo magtatagumpay sa pananakit ninyo sa anak ko! Pagkasabi niya ay sumigaw sa sakit ang nilalang na nasa bubong. Pero nabitiwan niya ang dila ng aswang at nakakawala ito sa pagkakahawak niya. Sa labas naman ay dinig na dinig niya ang komosyon hanggang sa bubungan. Itong sa'yo! Tanggapin mo mga suntok kong hayop ka! Ito pa! Papatayin kita! Mag-ingat ka, Karding. Kunin mo tong langis. Ibuhos mo sa kanya. Dadamputin sana ni Karding ang inihagis na langis ng matanda, pero hindi niya ito nakuha. Nakawala rin ang aswang at lumundag palayo. Pumunta ito sa madilim na bahagi na may naglalakihang mga puno. May mga kalmot ka, Karding. Kailangan maggamot ka agad yan. Wala po to, Tay. Si Mirna at Junjun, ayos lang po ba sila? Mabuti na lang at naging maagap ang pagkilos ni Mirna. Buntik nang mapahamak si Junjun. Hanggang kailan tayo ganito, Tay? Natatakot na po ako para kay Junjun. Mas makakabuti siguro lumayo na kami o lumipat ang ibang matitirhan. Pero kahit saan kayo pumunta, susundan at susundan kayo ng mga mamanhik. Kaya ang pakiusap ko, lakasan mo pa ang loob mo. Mahirap po, Tay. Hindi ko alam at walang kasiguraduhong mapapagaling panganak namin. Sa pamamagitan ng langis, mabubuhay si Junjun. Magtiwala ka lang at huwag kalimutang humingi ng tulong sa Diyos. Tay, Karding, gising na si Junjun. Siguro mas kailangan na po nagamutin siya. Sige, sisimulan ko ng orasyon at ritual sa sugat niya. Mirna, gamutin mo muna ng langis sa mga kalmot sa katawan ni Karding. At pagkatapos ay magsunog na ng goma habang isinasagawa ko ang pagtatawas. Opo, Tay. Agad ding sumunod si Mirna sa utos ng matanda. At pagkatapos magamot si Karding, ay isinagawa na nila ang panggagamot kay Junjun. Kahit gising na ito, ay tahimik lamang itong nakatingin sa tatlo. Gayong tapos na ang pagtatawas, bebendahan ko na rin ang mga sugat ni Junjun para hindi na maulit ang mga nangyari kanina. Pero hindi yun madali dahil kahit may benda o harang ang sugat niya, mapapasok pa rin ang dila nila ang sugat ni Junjun. Ngayon lang po talaga ako nakarinig ng ganyang uri ng aswang. Dahil pambihirang aswang lang sila at ngayon lang din nagiging agresibo. Ang mabuti pa'y magsitulog na tayo. Pagkatapos ng mga nangyari, hindi na muling babalik ang aswang. Maghihintay na naman sila ng tamang pagkakataon para umatake. Sa kwarto ni Junjun mas piniling matulog ng mag-asawa. At sa tindi ng pagod, agad silang dinalaw ng antok. Kinabukasan ay maaga silang nagising sa ingay na nagmumula sa labas. Maliban sa 2 tanod na bumisita sa kanila kagabi, kasama rin ito si Kapitan Igme. Inatake kami ng aswang kagabi, kaya nag-alala kami. Kaya muli kaming bumisita sa inyo. Ayos lang ba kayo? Kaya po pala may mga sugat din kayo sa katawan. Eto, may galos din po ako. Nasaan po yung 3 yung tanod? Naroon sa ospital nagpapagamot. Ang 2 naman ay natakot ang sumama sa amin dahil sa mga nangyari kagabi. Mabuti na lamang at walang nasawi. Nasaan nga pala si Lolo Pasito? Nasa loob po kausap si Mirna. Talagang wala nang kinatatakutan ng hayop na aswang na yan. Mabuti na lang at tatakot sa aming mga sulo.
Mahuhuli rin po ang aswang na nagdudulot sa atin ng takot. Wala na nga po kaming maayos na tulog ng mag-asawa. Siya't aalis na kami. Baka hindi na muna kami bumisita sa inyo. Natakot na kasi kami sa aswang. Mag-iingat na lamang kayo mag-anak. Sa paglingon ni Carding sa gawin ng isang tanod, napansin niya ang makahulugang pagsuliyap nito sa loob ng kanilang bahay. Sakto naman ang paglapit ni Myrna. Sila kapitan yun ah. Mukhang napapadalas ang pagpunta nila dito. Oo nga eh. Nagpaalam na baka hindi na raw sila makadalaw dito. Sa kagabi, inatake rin daw sila ng aswang. At natakot na rin sa maaaring mangyari. Ganun ba? Tinatawag ka ni tatay. At siya na raw ay uuwi muna ng bahay nila. Magpapahatid sa'yo. Paano kayo ng anak natin? Wala kayong kasama. Mabilis ka lang naman doon, hindi ba? Saka araw pa naman. Tayo na sa loob. Kinalagan niyo na ba ng tali si Junjun? Oo, kanina pa. Nasa kusina kumakain ng adobong manok. Mukha namang malaki ang epekto ng bisa ng langis sa kanya. Mabilis ang kanyang pag-recover. Kaya lang natatakot pa rin ako sa muling pag-atake ng aswang. Hayaan mo. Pagkatid ko kay tatay, babalik din kami kagad. Nag-aalala rin naman ang matanda sa kanyang naiwang tindahan. Mabutit na rito ka na, Kardig. Ang mabuti pa isapahan mo muna akong umuwi para kunin ang mga natitira kong gamit sa panggagamot sa bahay. Kung ako na lang po kaya ang kumuha, tay, para naman po may kasamang mag-ina ko rito. Pero nakabaon yun sa lupa at ako lang talaga ang nakakaalam ng mga gamit ko. Ganun po ba? Ikaw, Myrna, sigurado ko ba na kaya mong maiwan mag-isa rito na kasama ang anak natin? Oo, Carding. Saka iniwan sa akin ni tatay ang langis. Kaya huwag kang mag-alala. Kailangan lang ninyo umalis kaagad nang makabalik kayo dito bago sumapit ang gabi. Ganun nga ang ginawa ng dalawa. Matapos nilang maghanda sa mga gagamitin, mabilis ang ginawang pag-alis ni Carding. Naiwan si Myrna at inhatid ng tanawang papalayong sina Carding at Lolo Pasito. Nay, maayos na po ang pakiramdam ko. Pasensya na po kayo sa aking mga nasabi kahapon. Huwag mo nang alalahanin yon. Ang mahalaga, tuluyan ka ng gumaling. At huwag na huwag kang magdududa sa pagmamahal namin sa iyo, anak. At alam mo kung gaano kita kamahal. Alam ko naman yun, Nay. Hindi ko lang po mapigilan ang sarili ko. Sige na, huwag na nating pag-usapan yon. Kinakabahan ako sa pag-alis ng lolo at ng tatay mo. Lalabanan ko po na yung mga aswang na gumawa nito sa akin. Akin na po pala yung langis. Bago umalis po si Lolo, ibinili niya po sa akin na i-haplos ko raw ito sa buo kong katawan. Mabuti pa nga. Diyos ko, kailan kaya tayo nito matatapos? Hindi pa man nakakatapos magsalita si Myrna nang biglang umingay ang kanilang bubungana. Sabay silang napatingalang mag-ina. Kumabog na sa takot ang dibdib ni Myrna dahil sa pag-iisip kung ano ang nasa bubungan nila. Ano yun, anak? Baka po ang mga mamanhik. Imposible. Araw ngayon, wala silang kakayahamang gulo sa atin. Naalala ko po na yung sinabi ni Lolo. Paano kung sobra na po ang gutom nila? Sige anak, ipahid mong langis sa buo mong katawan. Talagang itinaon nila na umalis ang tatay mo at lolo mo bago sila umatake. Napatayo si Junjun sa kinauupo ang silya. Pagkatapos ay inihaplos nito sa buong katawan ang hawak na langis. Si Mira naman ay nagsunog ng goba at nagdikdik ng bawang na may asin. Hawakan mo anak ang itak at kahit na ano mangyari, huwag na huwag kang papalapit sa aswang. Natigilan ng dalawa. Huminto ang oras at nabalot ng tensyon ng paligid. Mula sa itaas ng bubong ay kitang-kita nila ang mabalahibong katawan ng mamanhik. Nay! Anong klaseng nilalang to? Nakakatakot ang kanyang itsura. Lakasan mo ang loob mo anak. Harangan mo ng mabibigat na bagay ang bintana at pintuan na posibleng daanan papasok dito.
Ang sugat ko, Nay. Sumasakit na naman. Tiisin mo, anak. Heto, may natira pang langis. Ibuhos mo sa benda ng iyong sugat. Patindi ng patindi ang sakit, Nay. Mukhang hindi ko na po kayang tiisin. Igagapos muna kita sa iyong kwarto habang kaya mo pang pigilan ang pang-aakit nila sa iyo para lumabas. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang muli niyang dinampot ang lubid na ginabit niya sa anak para itali ito. Ang isa sa malakas na kakayahan ng mamanhik. Ang tawagin ng kanilang nahawa at bibiktimahin sa pamamagitan ng pag-ingay gamit ang matinis na boses. Higpitan niyo po ang pagtali, Nay. Mukhang hindi ko na po ito malalabanan at hindi ko kayo matutulungan. Kakayanin ko na mag-isa ito, anak. Lalabanan ko sila. Mag-iingat po kayo. Huwag mo akong alalahanin. Kaya ko ang sarili ko. Ang mahalaga, matalo natin ang mamanhik. Ano kaya kung tumakas ka na, anak? Labanan mong pang-aakit nila at ako magiging pain para sa kanila. Sikapin mo makalayo dito. At kahit na ano mangyari, sana maalala mo mahal na mahal ko kayo ng ama mo. Kasama kitang tatakas dito, Nay. Walang iwanan. Bahay natin to. Sige na, tumakas ka na. Ako nang bahala lumaban sa mga asungot na to. Sabay-sabay na sumugod ang mga aswanga at dahil maliwanag pa rin ang paligid, nagawa ni Mirna na harapin ang nagpupumilit makapasok na aswanga. Pinagbabato niya ang mga ito ng dinikdik na bawang na may langis at asin. Nasabuyan niya ang kamay ng mamanhik, kaya parang napapasong umatras ito at lumayo sa kanilang bahay. Nagawa mo, Nay. Naitaboy mo sila. Nay, ang tatay bumalik na. Karding! Nandito kami sa loob. Bilisan ninyo! Pumasok kayo! Nay, huwag na muna niyong buksan. Hindi po ba't kaalis lang ni tatay? Ang biyahe po ay tumatagal ng 1 oras para makarating sa bahay ni Lolo. Nakapagtatakang naririto na po kagad sila. Saka, paano kung ginaya lang ng mamanhik ang boses ni tatay? Mukhang tama ka. Pakinggan na muna natin ang boses na naririnig natin. Natatabunan ang pinakikinggan nilang boses ng malalakas na tibok ng kanilang puso. Nanginginig din ang tuhod nila at hindi na halos makahinga dahil sa kaba at takot. Pero hindi na naulit ang pagsalita ng boses ni Karding. Masakit pa ba ang sugat mo, anak? Hindi na po, Nay. Ibig sabihin, nakaalis na sila. Hindi ko na sila naririnig. Siguro po, Nay. At tahimik na rin po sa labas. Kailangan na po natin maghanda para sa susunod po nilang pag-atake. Hindi talaga sila titigil hanggat hindi ka nila napapatay. Kung may magagawa lang sana ako at alam ko kung anong panlaban sa kanila. Hindi ko hahayaang magtago sa kwartong ito para iligtas ang ating mga sarili. Sana lang makauwi ng ligtas ang tatay at lolo mo. Maghintay lamang po tayo sa kanila. Natitiyak ko nga ang gamit na kukunin ni Lolo ay ang bagay ng mga katalo sa aswang. Siguro tinignan niya muna kung anong klase ang kanyang mga kalaban bago kunin ang gamit na yon. Nang matiyak nilang mag-ina na wala na nga ang mga aswang sa labas, binuksan na niya ang pintuan saka sinilip ang palibot ng kanilang bahay. Diyos ko, Junjun! Ang mga alaga nating manok at baboy, lahat sila wakwak ang tiyan! Kalagan niyo ako ng tali, Nay. Gusto kong makita. Paano nangyari yun? Talagang gutom na sila. Ayan, nakalaga na kita. Samahan mo ako sa labas. Habang naglalakad sila, ay biglang may narinig silang gumalaw sa bubungana at nakita nila ang nakakatakot na itsura ng mamanhik. Maya-maya ay biglang lumitaw sa harapan nila ang isang nakakatakot na nilalang. Walang sabi-sabing agad nitong dinamba si Junjun.
Umaatungal at nag-uulol na kakagati na sana ng aswang si Junjun. Pero natigilan ng maamoy nito ang langis sa katawan ni Junjun. Nay! Huwag ninyong kunin ang aking anak! Anak, tumakbo ka na sa loob ng bahay! Itutulak na sana ni Mirna ang aswang nang biglang dumating sina Karding at Lolo Pasito. Hinila siya nito papasok sa kanilang bahay. Nasisiraan ka na ba ng bait? Paano kung inatake ka ng aswang at wala kami? Ano nangyari sa mamanhik at tumakbo yun ng mabilis para makalayo? Sa palagay ko, dahil yun sa langis na inilagay ni Junjun sa kanyang katawan. Mabuti na lang pala't nakaramdam kami ni tatay ng kaba kaya mabilis kami nakabalik dito. Ano bang kinuha ninyo, Tay? Isa itong lumang langis at mahabang punyal na minanak ko pa sa aking lolo Gascon. Isang pambihirang sandata na halos 100 taon na ang edad. Magkapartner ang langis at ang punyal na ito. Ito na ang makakatalo sa aswang na mamanhik. Bakit ngayon lang ninyo naisipang ilabas yan? Dahil makakalimutin na ako. Pero kagabi nang makita ko si Karding na nakikipaglaban sa mga aswang, kaya ako naalala ang sandatang ito. Kanina po, natitiyak kong babalik ang mga aswang na umatake sa mag-ina ko. Pwes, panahon na para labanan sila. Sa nakita kong pagkapaso-paso sa katawan ng aswang, mag-anyong tao man siya, ay madali na natin makikilala kung sino siya. Paano po? Nagtumakbo ang aswang. Nakita kong malaking paso niya sa pisngi. Nangyari ito nang tangkain niyang kagatin ang apo ko. Mabuti na lamang at nakinig si Junjun sa mga ipinag-utos ko kanina bago ako umalis. Mapapanatag na rin ang kalooban ko, Lolo. Ngayon nandito na po kayo at dala na ang sandatang yan. Nagulat si Mirna nang makita niyang iniabot ng kanyang ama ang punyal kay Junjun. Higit kanino man, ikaw ang nararapat na humawak niyan. Bakit po ako, Lolo? Dahil ikaw ang target nila. Huwag mong ipapahalatang nasa iyo yan. Nilagyan ko na rin yan ng langis. Huwag na huwag kang magdadalawang isip na itarak sa dibdib ng mamanhik ang punyal na yan. At kapag nagawa mo yun, aagos at dugo nito sa punyal na may langis. Yun lamang ang gamot sa sugat mo sa braso. Oh, paano, Lolo? Ang dugo mismo ng mamanhik. Gamit ang punyal ang susunugin at ipapaso sa sugat mo. Kapag nagawa na yon, hindi na magtutubig at magnanaknak ang sugat mo. Matutuyo ito at diretso ang paggaling. Papaano, Tay? Maghintay lamang tayo. Ilalantad natin si Junjun na parang isang pain. Kailangan ng tibay ng loob para magawa natin ang pagpaslang sa aswang. Ang ibig niyong sabihin, Tay, ipapain niyo ang aking anak? Hindi po maaari. Hindi ako papayag. Kaya ko po to, Tay. Nay, panahon na po siguro maging matapang at magpakalalaki. Laban ko po ito sa pagitan namin ng aswang. Pero anak, delikado. Magtiwala po kayo sa akin, Nay. Gaya ng pagtitiwala ko sa inyo ni Lolo. Kung hindi ko ito gagawin, habang buhay nang hindi magiging normal ang pagkatao ko. Magtatago at matatakot sa panggugulo nila. Hindi ko kaya mapahama ka, Junjun. Pero kung ito lang ang natatanging paraan para sa kaligtasan mo, sige, susuportahan kita. Kailangan ng matinding pagpaplano. Hindi biro ang kalaban natin. Kung natatandaan mo, may mga hinukay na patibong si Kapitan Igme sa palibot ng bahay. Ikaw, Karding, wala kang ibang gagawin kundi palitan ng pulang tali na palatandaan sa patibong. Papalitan mo ng berdeng tali. Kahawig ng kulay ng dahon. Total hindi naman bibisita sa atin si Kapitan. Opo, Tay. Gagawin ko. Ngayon din. Ikaw naman, Mirna. Dito ko lang sa likod ng pintuan. Malapit kay Junjun. Kapag lumapit na ang mamanhik, ang mga dinikdik mong bawang ay isasaboy mo sa kanya. At ako naman sa bakuran malapit sa pinto. Magkukunwari tayong kampanya sa mga ikinikilos natin. At ako po, Lolo, dito lang po ako sa loob ng bahay. Tumangula mga matanda at ginawa nila ang mga nakatokang trabaho para sa plano nila. Nang umagang yun hanggang sa pagdilim, matyagang naghintay ang mag-anak sa pag-atake ng mga aswang. Hanggang 6:00 ng gabi,
Dumating ang mamanhik. Tahimik itong umakyat sa bubong at nang makita nitong nasa pintuan si Junjun, lumundag ito sakto sa harap ng binatilyo. Nagulat pa ang aswang sa biglang pagsalita ni Junjun at si Mirna naman na nasa likod ng pintuan ay pumwesto para isaboy ang bawang dito. Heto ang para sa'yo. Masunog ka sa bawang! At ito pa, tanggapin mo ang talim ng punyal na ito. Isa ang malaking pahirap. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng mamanhik dahil sa hindi maintindiang sakit na naramdaman ito. Mabilis na itinarak ni Junjun ang punyal sa dibdib nito. Dahil sa kagustuhan ng aswang na makatakas, kahit pasuray-suray ito sa paglalakad, nagawa nitong makaalis sa harapan ni Junjun. Sinundan naman ito ni Mirna at Karding. Sabuhin mo pa ng asin, Mirna. Magmadali ka. Diyos ko! Nahulog na siya sa patibong! Naayon sa plano ng mga nangyari, Tay. Tayo na. Tignan natin kung buhay pang halimaw na yon. Junjun, itabi mo ang punyal at yan ang igagamot natin sa sugat mo. Opo, Lo. Gusto ko rin pong makita kung napatay ko po yung aswang. Halika at puntahan natin. Diyos ko! Sinasabi ko na nga, Be. Hindi nagkamali ang hinala mo, Tay. Kaya pala pinapalitan nyo ng tali ang mga palatandaan. Matagal kong pinag-aralan at pinagtugma-tugma ang lahat. Una nung inatake si Junjun habang kausap ang Kapitan Igme na yan. Sakto pag-alis niyan, dumating ang aswang at pareho pa silang may sugat. Hindi ko po akalain na si Kapitan Igme ang aswang. Grabe, at nagpanggap pa na nag-aalaga sa atin. Yun pala nagmamanman lang sa ating mga ikinikilos. Paano na po, Tay? Ano magiging paliwanag natin sa mga nangyari? Lalo na sa kanyang mga tanod. Palalabasin lang natin na nahulog siya sa sarili niyang patibong, kagaya na nangyari sa anak niyang si Maya. Tama kaya naisip ko na kayo ang pumatay kay Maya. Hindi ko alam na mag-ama sila. Nalaman ko lang nitong nangyari na kay Junjun. Sana'y patawarin ako ng dakilang lumikha sa aking mga nagawang kasalanan. Hindi mo rin naman sinasadya yun, Tay. Ngayon ay matatahimik na ang ating mga buhay pagkatapos nating mapaslang si Kapitan Igme. Ang galing po nilang magpanggap na tao. Hindi natin kagad nalaman na sila ang mamanhik. Na kunwari ay nag-aalala. Yun pala'y sasalakay sa atin. Pero bilib po ako sa inyo, Lo. Ang galing niyo po. Naisip niyo po na siya ang aswang. Kailangan mo lang na maging mapagmasid sa paligid, Apo. Minsan ang mga kagaya niya, kapag nasasabik ng makapangbiktima, nawawala na rin sila sa sarili nilang plano. Sila na mismo ang naglalantad ng kanilang itinatagong lihim. Mabuti nilang po talaga, Tay, nandito kayo. Kung hindi, naku po, baka kaming tatlo ay tuluyan ng nilapa ng mga aswang na mamanhik. Oo nga po pala, Tay. Pasensya na po kayo kung pinagdudahan ko kagad ang kakayahan nyo. Ngayon nalaman kong talagang napakahusay nyo. Naiintindihan ka sa bagay na yan, Karding. Wala talagang papantay sa pagmamahal ng magulang sa kanyang anak. Pero talagang may mga karamdaman na kailangang sa ospital dinadala at hindi rin naman gagaling sa pagpapahid lang ng langis. Kaya dapat marunong tayong sumuri. Pagkalipas ng ilang araw, ay napaniwala na mag-anak ang mga tao na aksidente ang nangyari kay Kapitan Igme. Nagamot din ng punyal ang sugat ni Junjun. Naging bulong-bulungan ang tungkol sa pagkamatay ng kapitana at nagtaka pa ang mga tao kung bakit kasabay noon ay biglang nawala ang mga pag-atake ng mga aswang sa kanilang lugar. Pero dahil walang nakita sa mga nangyari, bukod sa pamilya ni Karding, ang kwento ay naging palaisipan na lamang na natabunan pagdaan ng panahon. Magmula ng mga panahong iyon, ay wala nang balita pa sa mga aswang na mamanhik. Ayon sa mga matatandang huling nakaalam sa kalupitan ng mga aswang, ang pagiging mamanhik daw
ay nagsisilbing panakot na lamang sa mga batang mahihilig magsinungaling. Mga batang hindi takot sa saway ng mga magulang. Nawala din ang mga kwento ng buong pamilyang huling nakaranas ng kalupitan ng mga mamanhik. Ayon sa mga matatanda sa baryo Alumpihit, nasa paligid lamang ang mamanhik at naghahanap ng mapapatay na mga alagang hayop at mahahawa nila ng pagiging aswang. Bukod doon, alam ng lahat na hindi lamang ang lahing mamanhik ang aswang na nabubuhay sa mundo. Dahil sa ibang panig, ay mayroon din namang ibang lahing nang bibiktima ng mga inosenteng tao. Bukod sa mga pangontra sa kanila, wala pa ring tatalo sa taimtim na dasal at pananampalataya sa Diyos. Ito ang pinakamabisang pananggalang sa lahat ng uri ng kapahamakan. Wakas. Nay, ang sakit po ng sugat